Noli Me Tangere, Kabanata 1, Ang Pagtitipon. Isang marangyang salo-salo ang ipinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na popular sa taguring Kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa daang Anluwagi, nakaratig ng ilog Binundok. Ang paanyaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Bawat isa ay gustong tumalo sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismo araw ng handaan. Nang gabing iyon, dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan. Puno ang bulwagan. Ang nag-iistima sa mga bisita ay si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may bahay. Kabilang sa mga bisita, sina Tiniente ng Guardia Civil, Pari Sibila, ang kura paroko ng Binundok, si Padre Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita, at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag din niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng mga Indyo. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan nang mabanggit ng dayuhan ang tungkol sa monopolyo ng tabako. Nailabas ni Pari Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Nilibak niya ang mga Indyo. Ang tingin niya sa mga ito ay hamak at mababa. Lumitaw din sa usapan ng panlalait ng mga Espanyol tungkol sa mga Pilipino noong mga nakalipas na araw. Mapanlibak si Pari Damaso, kung kaya't iniba ni Pari Sibila ang usapan. Napadako ang usapan tungkol sa pagkakalipat sa ibang bayan ni Padre Damaso pagkatapos ng makapagsilbi sa loob ng 20 taon bilang kura paroko ng San Diego. Sinabi niya kahit na ang hari ay hindi dapat manghimasok sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Pero ito ay pinutulan ng tiniente ng Guardia Civil sa pagsasabing may karapatan ng Kapitan General sapagkat ito ang kinatawan ng hari ng bansa. Ipinaliwanag pa ng tiniente ang dahilan ng pagkakalipat ni Pari Damaso. Ito umano ang nag-utos na hukayin at ilipat ang bangkay ng isang marangal na lalaki na napagbintang ang isang erehe ng pari dahil lamang sa hindi pangungumpisal. Ang ginawa ay itinuturing na isang kabuktutan ng Kapitan General, kung kaya inutusan nito ang paglilipat sa ibang parokya ang paring Pransiskano bilang parusa. Nagpupuyos sa galit ang pari kapag naaalala niya ang mga kasulatang nawaglit. Iniwanan na ni Tiniente ang umpukan pagkatapos nitong makapagbaliwanag. Sinikap ni Pari Sibila na pakalmahin ang loob ni Pari Damaso. Lumawig muli ang talakayan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin. Ilan sa mga ito ay ang mag-asawang sina Dr. de Espadaña at Doña Victorina.